Kahit ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon, kahit araw-araw kang nagbabasa ng Biblia, kahit araw-araw kang nananalangin, linggo-linggong nagsisimba, hindi magagawa ng pagsisimba nating mapigilan ang mga storms and challenges na meron sa ating buhay. However, ipinangako rin naman ng ating Panginoon na kung dadaan tayo sa mga pagsubok, kung tayo ay mananampalataya at kakapit sa Diyos, may ipinangako naman ang Diyos na kaligtasan sa lahat ng mga taong nananalig sa Kanya. Sabi ng Panginoon, I will be with you. I will protect you. I will deliver you. I will keep you from harm. If you will remain under the shadow of the wings of the Almighty, there is a promise na merong kaligtasan sa presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, every Christian should not allow the presence of the storm to doubt the presence of God. Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon, hindi porket may presensya ng problema, ay nawala na ang presensya ng Panginoon. Nangako ang Panginoon na kasama natin siya, at kahit anong pagsubok ang ating pagdaanan, mananatili ang kanyang pangako na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, yung pagmamahal niya magpapatuloy, at ang purpose ng Panginoon sa iyong buhay ay hindi mahihinto. Madalas, kapag tayo ay nakakaranas ng bagyo, ini-interpret natin ang bagyo bilang humahadlang para maranasan natin ang pangako ng Panginoon. So in our interpretation, kahit hindi nyo ako pinapansin, some storms in our life are standing in the way of God's promise. But what if the storms in your life are the way to the promises of God? What if yung inakala mong hadlang, yun ang tanging paraan para pag nalagpasan mo yung pagsubok, yun ang tanging paraan para madala ka ng Lord sa next level at next season ng ating buhay. Ito po yung context ng pinag-uusapan natin sa Acts chapter 27. In fact, yung Acts 27 po ang last recorded journey ni Apostle Paul. Now, dito po sa kwentong ito, mga kapatid, sumakay si Apostle Paul ng isang barko mula po sa Caesarea papunta po ng Rome sa may Italy. Kasama po ni Apostle Paul ang 276 prisoners. Kasama niya, bakit to mga kapatid? Sapagkat si Apostle Paul po, nung siya ay nasa Jerusalem, inakusahan po siya na nag-i-incite ng riot. Siya daw po ay nagke-create ng confusion sapagkat ipinapangaral po niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Now, let me just break it down to you. Si Apostle Paul kasama ang mga disciples of Jesus Christ. Dahil na-witness po nila ang resurrection ng ating Panginoong Hesus, and they continue to preach the resurrection of our Lord Jesus Christ, ang interpretation ng mga Pharisees and Sadducees, nagke-create lang sila ng gulo. Sapagkat marami ng mga nasa Judaism na lumilipat dito sa the way o sa bagong relihiyon daw na itinatayo ni Apostle Paul. Kaya ang sabi na scripture, dahil siya ay nag-i-incite ng riot at pakiramdam nila, dinidisrespect niya ang mga Pharisees and Sadducees, ipinakulong nila ngayon si Apostle Paul sa Jerusalem. Now, this is where it gets interesting. Kasi nung si Apostle Paul ay nasa Jerusalem, sinubukan siyang hatulan, i-trial for 2 years. Pero after 2 years ng hearing, wala silang makuwang concrete evidence na talagang si Apostle Paul ay may kasalanan. Kung kaya't si Apostle Paul, dahil after 2 years of being imprisoned, ginamit niya na ngayon yung kanyang citizenship. Kasi maraming Christians hindi alam na si Apostle Paul was actually a Roman citizen. Roman citizen siya. So dahil siya ay Roman citizen, ginamit ngayon ni Apostle Paul yung kanyang pagiging Roman citizen para sabihin, pakiramdam ko, hindi fair yung trial dito sa Jerusalem. I want to go to Rome para iharap at iakyat yung kaso ko papunta kay Caesar. Gets niyo mga kapatid? So dahil pakiramdam niya, hindi patas ang trato sa kanya sa Jerusalem, nagdemand ngayon si Apostle Paul, gusto ko makapunta sa Rome, dun niyo ko hatulan sa Korte Suprema. Ibig sabihin mga kapatid, yung journey na ito, na siya'y nasa barko, papunta si Apostle Paul sa Rome, para sana iakyat ang kanyang appeal kay Caesar mismo. However, si Apostle Paul ay sinama sa 276 na prisoners
para sila ay makarating doon sa Italia, sa may Rome. At base po sa kwentong binasa natin at sa text na binasa natin, hindi pa man sila nakakarating sa unang destination, nahirapan na sila sapagkat naka-encounter sila ng matinding bagyo. Are you still following so far? So ang purpose ni Apostle Paul pumunta ng Rome para i-appeal ang kanyang kaso, pero wala pa sila dun sa Rome, nakaranas sila ng matinding bagyo. Spoiler alert. Alam niyo po ba, pag binasa niyo yung 44 verses ng Acts 27, makikita po ninyo na yung barkong sinasakyan ni Apostle Paul, lumubog din. So on the way to his trial, on the way para sa maabsuelto siya sa kanyang kaso, he has to go through two important challenges in his life. Storms and shipwreck. Binagyo na, lumubog pa yung barko. And usually mga kapatid, we use this platform a lot to talk about the storms in our life. Siguro naman po narinig na nyo ng maraming beses sa akin na anumang bagyo ang ating pagdaanan, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Pero magkaiba po yung storm sa shipwreck. Anong difference, Pastor? Kasi yung storm, it may delay your journey, pero ang shipwreck could actually stop your journey. Yung storm, it will pass over. Pero ang shipwreck, it will force you to start over. Nakaranas na tayong lahat ng storm, pero marami din sa atin tahimik lang, pero nakaranas sila ng shipwreck. Malalaman nyo to, ganito no? Nung nakaranas ka ng storm, ang sabi mo kay Lord, Lord, bakit nangyari to sa akin? Pero yung nakaranas ng shipwreck, ang sinasabi nila, may Diyos ba talaga? Yung mga dumanas ng bagyo, ganito yan. Kapag may problema sa relationship, may storm. Pero pag nag-break kayo, yun ang shipwreck. Guess nyo na? Amen? So, lahat nag-i-struggle, pero marami sa atin mga kapatid na challenge tayo, marami sa atin na i-inspire tayo sa salita ng ating Panginoon na sinasabing kasama tayo ng ating Panginoon sa anumang storm na pinagdadaanan natin. Pero we have to recognize as well na bawat Kristiyano daraan sa mga shipwreck ng ating buhay. Malulugi ang negosyo, mawawalan ng trabaho, mamamatayan ng mahal sa buhay, mawawalan ng pinagkakakitaan. Maraming bagay na nakakapagpa-symbolize the shipwreck that happened in your life. Ibig sabihin, ang shipwreck is actually an illustration, a metaphor for everything that is losing in your life. Yung nawawala, yung lumulubog. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa storya na pinag-aralan natin, since 44 verses nga to, hindi naman natin kaya lahat pag-aralan kung i-discuss natin yung 44 verses, pero uunti-untiin ko na lang i-digest sa inyo para mas maunawaan natin. Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid ang storya mula dun sa simula, bago pa man umalis si Apostle Paul, bago pa man sila tumawid papunta ng Rome, kinausap niya na yung mga sailors. Ang sabi niya sa verse 10, "Men, I perceived that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives." Are you still with me? Let's read that again. Ang sabi ni Apostle Paul sa mga sailors, now listen, si Apostle Paul, tent maker, si Apostle Paul, minister of the word. Now itong minister of the word at tent maker, pinapangaralan yung mga actual na seaman. Para sabihin, guys, wag nyo nang tuloy. Mapapahamak tayong lahat. Hindi lang tayo mawawala ng cargo, pati yung buong barko lulubog and we will lose our lives. Now, this is a bold statement from Apostle Paul himself na wala namang alam sa navigation sa barko. In essence, kung ipaparaphrase natin yung sinabi ni Apostle Paul, ang sinasabi lang ni Apostle Paul, hey guys, listen, the ship will not make it. Alam ko may plano tayong tumawid sa kabilang side, pero hindi makakatawid yung vessel natin. Our vessel will not survive this storm because this ship will fall apart. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng ating Panginoon, pero gusto lang ipaalala ng Panginoon sa iyo. Alam kong lahat tayo we want to get to our destination, but some ships in your life will not make it. Tamo tahimik? Mas maganda kasing pag-usapan nyo, you are going to make it.
God is going to bless you. God is going to open doors of opportunity in your life. God is going to use you to be a blessing to other people. And everybody will shout, everybody will say amen. Pero mahirap mag-amen kapag sinabing may mga ship sa buhay ninyo na hindi magtatagal. May mga ship sa buhay natin na nalulubog. May mga relationship na mapuputol. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na masisira. May mga hardship na pagdadaanan. Come on now. Amen. There will be ships in your life that's not going to make it. Alam ko nananalangin tayo. Alam ko nagfa-fasting tayo. Alam kong meron kang pangarap of a happily ever after. Alam kong meron kang vision that you're going to make it, that you're going to succeed. But some ships in your life will not make it. Sometimes, may mga barko, may mga ships sa ating buhay na hindi makakarating sa kabilang dako. Kahit gaano kalaki ang Bible mo, kahit linggo-linggo ka nagsisimba, some ships in your life will fall apart. The thing that you're holding on will fall apart. May mga projects na hindi matutuloy. May mga businesses na magsasara. May mga mahal sa buhay tayo magpapaalam. Alam kong gusto natin na ayusin ng Diyos ang mga circumstances na meron tayo sa ating buhay, but I'm afraid to tell you that some ships in your life will fall apart. Now listen, alam kong tahimik kayo and I expected it na magiging tahimik kayo, mga kapatid. Pero di ba, wala naman siguro sa ating sasakay ng barko kung alam mo lang naman nalulubog ito. Right? Ba't sino sa inyo, pupunta kayo sa pier, sabi niya, lulubog to pero sasakay ako. Si Apostle Paul lang nagsasabi noon. Pero sa realidad ng buhay, kung alam mong lulubog yung barko, ba't ka sasakay? Kung alam mong yung eroplano babagsak, bakit ka sasakay? Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba, di na ako pumayag na pinakilig niya ako. Di ba? Kung alam ko lang naman na tatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? Kung alam ko lang naman na magbabackslide ako, bakit pa ako naging born again in the first place? Kung alam ko lang naman na malulugi yung negosyo, di ko na sinimulan. Kung alam ko lang na yung proyektong ito ay masisira at mahihinto, bakit kailangan ko pang sinimulan? Katulad ni Abraham, kung alam lang sana ni Abraham na ipapa-offer lang yung anak niya si Isaac, ba't pa siya binigyan ng anak? Bakit ka pa sasakay ng barko kung alam mo naman palang lulubog? And sometimes when our ships are sinking, the boat is sinking, group yourselves into three. Minsan, listen to me mga kapatid, I believe God is talking to you today. Marami sa atin ang hanggang ngayon in denial pa rin. Kasi pakiramdam natin kaya nating sagipin yung barko using our own skills and our own ability. But listen to me, no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gaano tayo katalino at katalented, if God allowed it to close, it will close. If God allowed it na mawawala siya. It's part of our life. May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwrecks ng ating buhay. Yes, all of us will go through storm. All of us are prepared for the storm. But I want you to be prepared for the shipwrecks that's going to happen in your life. Dadaan po ang shipwreck, mga kapatid. Eh sabi ko nga sa Lord, napakapalad ng simbahang ito, tinuturuan mo kami na maging handa sa mga shipwreck ng aming buhay. Kasi kung gusto lang tayong pasigawin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi kayo iiwan ng Panginoon, hindi kayo malulungkot. Pero hindi yun ang totoo. Lahat tayo dadaan sa kalungkutan. Lahat tayo dadaan sa pagkalugmok. Lahat tayo dadaan sa pagbagsak. Lahat tayo dadaan sa shipwreck. Pero gusto ng Lord na maging handa tayo na kapag dumaan tayo sa shipwreck ng ating buhay, lumubog man yung barko, yung pananampalataya natin ay hindi sasama sa paglubog ng barko. Listen to me mga kapatid, huwag mong masyadong hawakan yung mga ship ng iyong buhay. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education is not your savior. That relationship is not your savior. Your dream guy is not your savior. Jesus is our savior. Hold on to Him. Lahat ng ship na yan, posibleng lumubog. Posibleng bumagsak. Pero tatandaan nyo mga kapatid, hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa next season. Kung tinanggal ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Ang hirap mag-amen doon, Brad. Ang sakit sa pakiramdam kasi, pagtanggalan, paglugian, ganon, pagkawalaan, iwanan, ang hirap noon. Ang mas masarap pag-usapan, hindi kayo iwan ng Panginoon.
God is going to bless your business. God is going to open doors of opportunities in your life. Pero can you still praise God kahit tinanggal niya? Can you hold on to your faith? Can you stay in faith even though you have an excuse to walk away? Because some ships in your life will sink. May mga bagyo, may mga parte ng ating buhay na lulubog. May mga parte ng ating buhay na hindi mananatili forever. Pero kapag kinuha ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo kailangan sa next season ng iyong buhay. In fact, kahit mawala ang transportation, kaya ka pa rin dalhin ng Lord sa destination, kasi after all, transportation lang siya, pero maraming pwedeng gamitin ang Lord na transportation para pagpalain ka. We don't want shipwrecks. Pero let's step back a little bit. Let's just put the context on the story. So yung barko ay papunta ng Rome. Si Apostle Paul, kasama ang 276 prison, mula si Syria, papunta sila ng Italy. However, ang sabi ng ibang verses na hindi na natin binasa, nung sila'y nag-journey na, ang lakas ng headwind. Ibig sabihin, yung wind was contrary to them. Unfortunately, gusto man nila maglanding sana sa Phoenix, dinala pa sila ng hangin sa open sea. Dinala sila sa southwest, kaya mas lalong naging matindi yung kanilang problema, to the point na unti-unti na silang nawawala ng pag-asa, tinapon na nila yung kanilang mga cargo, gumamit sila ng rope para i-hold yung anchor ng kanilang barko, but to no avail, walang nangyari. Ibig sabihin, they tried to save the passenger, they tried to save the boat, but unfortunately, they cannot control what's happening on the boat. So habang sila'y papunta ng Rome, yung kanilang mga stations hindi nila madaanan, nilabas na nila yung kanilang mga lifeboat. Unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa sapagkat sa palagay nila, ginawa na nila ang lahat, pero wala pa rin nangyari. Ano kung titignan nyo ang sinasabi ng scripture, 14 days po silang nasa gitna ng dagat, naubusan sila ng pagkain at sa loob ng 2 linggo, hindi nila nakita na sumikat ang araw. At dahil walang pagsikat ng araw, unti-unti na rin silang nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng verse 20, terrible storm raged for many days, watch this, blotting out the sun and the stars, highlight this, until at last, all hope was gone. They tried their best. They tried everything they know how to save the ship from sinking. Tinapon nila ang kanilang bagahe, ginamit nila ang kanilang maritime knowledge to save the ship, but unfortunately, hindi nila masagip yung barko at nawala na sila ng pag-asa. The storm continued raging and they gave up all hope na maliligtas pa sila at makakatawid pa sila to the other side. I don't know who is this for. Pero maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there is no way that this marriage is going to work. Parang nawalan ka na ng pag-asa sa relasyon ninyo mag-asawa na maaayos pa. There is no way that I'm going to beat this cancer. I've been battling this cancer for 2 years already. May pag-asa pa ba na unti-unti na nawawalan ng pag-asa ang iyong buhay? Maaaring yung iba sa inyo, sinasabi nyo, there's no way that we are going to overcome this financial debt. Masyado nang malaki ang aking utang, lubog na lubog ako sa utang at pakiramdam ko, hindi na ako makakaahon. Or probably some of you are thinking and wondering, there is no way that I'm going to get married. There's no way that I'm going to get pregnant. After everything that you've been through, there's no way that I'm going to succeed. There's no way na makakapagtapos pa ako ng pag-aaral. My hope is all gone. At maaaring nagtataka kayo at nagsasabi kayo sa inyong mga sarili, bakit nga ba minsan hinahayaan ng Panginoon na dumaan ako sa mga shipwreck ng aking buhay? Why would God allow shipwrecks in my life? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para iligtas ako? Hindi ba niya kayang gawin ang lahat para ayusin ang lahat ng bagay na meron sa akin buhay? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng project? Bakit niya inaalaw na mawalan ako ng job offer? Bakit niya inaalaw na manakaw sa akin yung promotion? Bakit inaalaw ng Lord ang shipwreck sa aking buhay? If God is a good God, why do bad things happen to good people? You know what? The answer is in this verse. Bakit? Hindi sila dapat dadaan sa bagyo at sa shipwreck kung nakinig lang sila kay Apostle Paul. Watch this. Ang sabi ng scripture, you should have listened to me. Ang sabi ni Apostle Paul. Bago pa sila umalis, sabi ko na sa inyo, huwag kayong maglalayag, mapapahamak tayo. Remember verse 10? Di ba sinabi ni Apostle Paul, wag na tayong tumawid because I perceive that there will be trouble ahead of us. Merong shipwreck, loss of cargo, mamamatay tayong lahat.
Pero dahil si Apostle Paul, tent maker lang, ayaw nilang pakinggan. Kasi mas may tiwala sila sa expertise ng seaman kesa sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya hindi sila naniwala. At dahil hindi sila naniwala, dumaan sila sa bagyo. Now imagine this scenario. Binalaan sila ni Apostle Paul, hindi sila nakinig. Nung nandun na sila sa gitna ng bagyo, gumigewang-gewang yung bangka, ginagawa na nila ang lahat para maligtas, and then nakatayo si Apostle Paul. Kung nakinig sana kayo, di dapat hindi tayo binabagyo ngayon. Alam nyo, isa sa mga reason, fasten your seatbelt ha, ayoko kayong saktan. Pero isa sa mga reason kung bakit tayo nasa shipwreck, hindi ka kasi nakinig eh. Sinabihan ka before. Wag na yang lalaki na yan. Ang tigas ng ulo mo. Sinabihan ka na before, hindi kikita yung negosyo na yan. Pero dahil mas may tiwala ka sa expertise mo bilang entrepreneur, kaysa sa salita ng ating Panginoon, sinuway mo ang ating Panginoon. Hindi ka nakinig. Isa sa mga rason kung bakit tayo dumadaan sa shipwreck, we're not listening. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Balik mo yung verse, anak. Ang sinasabi ni Apostle Paul, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. Kung nakinig ka, hindi dapat madadamage yung barko. Now, it's too late. Ang sinasabi ni Apostle Paul, kahit mag-pray kayo, yan na ang destiny natin. Kahit mag-fasting kayo, yan na ang destiny natin. Ibig sabihin, yung shipwreck na yun is actually a consequence of their disobedience. And no matter how much you prayed for it, yes, God is a God of miracles, but no matter how much you prayed for it, if God allowed it to happen, if this is the consequence of our disobedience, unfortunately, it will happen. Yung nga lang minsan talaga mga kapatid, kapag may mga shipwreck sa ating buhay, ang lahat ng sisi laging nasa dyablo, no? Pasin nyo yun? Right? May sakit ako ngayon. Yung dyablo, inaatake na naman ako. Di ba? Kaya sabi ng dyablo, nananahimik ako kung na naman nadamay nito. Di ba? Napansin nyo, yung dyablo tuloy, nagtataka na, lagi na lang ako. Lahat na lang ng credit, binigay nyo sa akin Di ba? Sikip na naman ang dibdib ko. Inaatake na naman ako ng dyablo. Sabi ng anak mo na, yung crispy pata kasi binanatan mo eh. Nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, we give so much credit to the enemy, while in fact, some of the shipwrecks that happen in our life is because we decided not to follow the instructions of the Lord. Ang hirap talaga mag-amen pag ganito. Now, listen to me. May mga bagyo naman at may mga shipwreck na hindi ikaw may kagagawan. Halimbawa, pag naghiwalay yung mga magulang mo, ikaw lang yung casualty. Di mo naman ginusto yun. Tama? Mga kapatid? Halimbawa, kapag na-scam ka o nadaya ka, nagtiwala ka lang naman eh. Kaso talagang yung pinagkatiwalaan mo, hindi mapagkakatiwalaan, nadaya ka. And let me just say this to you. Mag-ingat kayo mga anak ha. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na umabilang kung ilang tao araw-araw nakakausap ko na nai-scam. At pag nakita niyo po ang mukha ng lahat ng nai-scam, maaawa po kayo. Milyon-milyon, hundreds of thousands of pesos ang kinukuha sa kanila ng mga scammer, nadadaya, naloloko. Minsan ang ugat greed. Minsan ang ugat talaga is ignorance. Hindi lang nila alam how to protect their accounts and so on and so forth. Pero kapag may mga ganitong pagkakataon, sasabihin mo, shipwreck to sa buhay ko, pero hindi ko naman to ginusto. Nakinig naman ako sa Panginoon, kaso minsan, nagtiwala lang ako sa iba. Pero may mga shipwreck sa buhay natin na kasalanan talaga natin. Kaya nga parang alam nyo, ang rinig ko sa sinasabi ni Apostle Paul, I told you, sinabi ko na sa inyo, wag na tayong maglayag. God instructed you to stay and you choose to sail, it's your choice. Kagagawan nyo yan. You are in the middle of this storm because you spent too much money without wisdom. You are in the middle of the storm because you did not listen to what God is saying. You are in this mess because you procrastinated. Hindi mo trinabaho, hindi mo pinagbuti. And there are storms na kagagawa ng ibang tao, but there are storms na kagagawa ng hindi natin pakikinig. Sinabihan ka na noon, wag siya. Pero pinilit mo kasi, Pastor, magbabago to. May potential naman po siya eh. Oo, may potential din siyang saktang ka. May potential din siyang pahirapan ka. Makinig ang mga may pandinig. Kasi pag kinilig, ayaw nang makinig. Kaya tuloy, they gave up all their hope. Kaya sabi na scripture, they tried to save
the ship. Pero dahil alam nila it's their fault, finally they gave up. Wala na talaga. Wala nang pag-asa. Pero hindi naman lahat ng shipwreck dahil hindi tayo nakinig. Minsan may mga shipwreck kasi mali ang season. Mali ang season. Watch this. Ang sabi ng verse 9, yung verse 10, kung naaalala ninyo, sinabi ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag. Kasi kapag naglayag kayo, mapapahamak tayo, lulubog yung barko. Naalala nyo pa mga kapatid? So bago sabihin ni Apostle Paul yung verse 10, sinabi muna niya yung verse 9. Kasi bago 10, 9 muna. Wow, nakakilabot. Woo! So bago sabihin ni Apostle Paul, huwag kayong maglalayag, ano ang dahilan? Ba't niya nasabing huwag kayong lumarga? Ito ang dahilan, verse 9. Ang sabi niya, we had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for sea travel. Why? Because it was so late in the fall. And Paul spoke to the ship's officers about it. Pero hindi nakinig yung officer. Komprende mga kapatid? So ano ang dahilan kung bakit yung barko ay na-shipwreck? Number 1, hindi sila nakinig. Number 2, naglayag sila sa maling panahon. Kasi nung naglalayag sila, it was so late in the fall. Ibig sabihin, winter is coming already. At dahil winter is coming, yung kanilang journey ay hindi na nasa tamang season. Ibig sabihin mga kapatid, they are in the right place, but they are sailing on the wrong season. Hindi nila sinunod yung timing na ginugusto ng Panginoon o yung timing na safe sa kanila. Pinilit nila kahit mali ang season. Pinilit nila kasi madaling-madali sila. Pinilit nila kasi atat na atat sila. Huwag kayo masasaktan, hindi kayo ito taga-ibang church to. Pinilit nila kahit sinabihan na silang wag na. Pinilit nila kahit binalaan na silang wag na. Pinilit nila kahit alam nila maghihirap. Pinilit nila. Hindi kayo to. Iba to. Sabi sa iyo, hindi pa tamang panahon to get married. Hindi pa tamang panahon para mag-start ng business. Yung location na yan is not suitable para magtayo na. Pero hindi tayo nakinig kasi nagmamadali tayo. Kaya kahit too late in the fall, we want to pursue the journey. And that's what they did. And because they pursued the journey, they encountered a shipwreck. Hindi nakinig. Maling season. So, they did not listen. They are not listening. They are not in the right season. Pero kaya rin lumubog yung barko, hindi lang dahil they are not listening, they are not in the right season. Actually, they are not on the right boat. Okay, they are not on the right boat. So, they're not listening, not the right season, not the right boat. Paano ko nasabi mga kapatid? Kasi kung babalikan po ninyo mga kapatid yung verse 6, bago yung verse 9, bago yung verse 10, so pabalik tayo, di ba? So yung verse 10, sabi ni Apostle Paul, wag na kayo maglalayag. Kaya pala wag maglalayag because it's too late in the fall. Winter season na. Mabagyo sa lugar na yan. Mapapahama kayo. Pero bago sinabi ni Apostle Paul yun, may nangyari pa sa verse 6. Ano nangyari sa verse 6? Are you still with me? Verse 6, sabi ng scripture, there, the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. So the Bible says, no, habang sila'y nagbabiyahe na from Jerusalem, nakatagpo daw po sila ng Alexandrian ship na papunta ng Italy at dun sila lahat ipinasakay. Now, I want you to notice one thing. Look at this word. Highlight this. Look at this word, found. So when they got there, sa pier, they found the ship. At dahil they found the ship, akala nila it's the right ship. Hindi nga right ship kasi wrong kasi nga winter na, hindi designed yung barko na yon to endure the winter season. But since they found it, yun ang kanila. So, they're not listening, they're not in the right season, and they are not in the right boat. Bakit ko nasabi, paano mo nasabi, Pastor? Because they found it. Pero hindi porket nahanap nila, inordain ng Panginoon. Hindi porket nahanap mo, yun ang ordained ng Panginoon. Nahanap ko na ang tamang babae para sa akin. Wow, you found it, congratulations. Pero yun ba ang ordained? Yun ba ang inilaan? Yun ba ang binigay? I found the right business. I found the right location. I found the right project. There's no wrong in finding the right thing. Pero hindi lang finding ang importante sa faith natin. Dapat ordained ng ating Panginoon. And one of the reasons why we are going through shipwrecks kasi nagsisettle tayo sa nakita natin without even praying, is this the right thing to do? Is this the right ship to sail? Is this the right season to sail?
And many of us are struggling to survive. Because nakita natin, but it doesn't mean inordain ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, basta makita mo, yun na yun sa'yo. Hindi. Ipag-pray mo yung ibibigay ng Panginoon sa'yo. Just because you found it doesn't mean it's God's ordained for you. Nakita pero hindi pinag-pray. Nakita pero hindi sinanggunay sa ating Panginoon. They found the ship in Alexandria. But that ship is not meant to sail on winter season. Simula pa lang, disaster na. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, disaster yan. Pero ayaw nila makinig kay Apostle Paul. Kaya minsan, di ba, nung nakita mo, baliktad tayo, nung nakita mo, kahit maling season, tinuloy mo pa rin. Kaya minsan, kahit mali na yung season, kahit nakita mo, talagang si Lord mabuti pa rin, maglalagay siya ng mga tao magpapaalala sa'yo, anak, mali yan. Pero pagka inignore mo pa rin yung last na yun, talagang mapupunta ka na sa storm. Mapupunta ka na talaga sa shipwrecks ng iyong buhay. Sobrang tahimik, no? Grabe. Ay, nako. Sabi ko nga kay Lord, wag na to. Hindi, tatahimik lang sila dito. Amen? Because some things in your life will fall apart. Because sometimes we're not listening. Sometimes we are in the wrong season. And sometimes we are in the wrong boat. Nakakalungkot pa minsan. Kapag tayo ay dumaraan sa storms in life, kapag tayo dumadaan sa mga shipwreck ng ating buhay, we allow our Christianity to be the casualty of our faith. Di ba minsan, ang casualty ng problema, pananampalataya natin. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pagsisimba. Dahil dumaan sa shipwreck, huminto na rin sa pananampalataya sa Panginoon. I've been talking to one of the attendees kanina ng 9 a.m. service and she was touched with the message. Sabi niya sa akin, Pastor, yung message na ito tingin ko para sa akin. Kasi naniniwala ako, Pastor, na nung dumaan ako sa mga shipwreck at mga pagsubok ng aking buhay, sinubukan kong huminto sa aking pananampalataya. In fact, kaninang umaga, wala akong plano makinig ng preaching, kahit online. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Sinaksak ng nanay ko sa Bluetooth speaker yung preaching mo. Kaya kahit nasan akong bahay, narinig ko. At buti na lang, narinig ko yung preaching, Pastor. Kasi nung narinig ko yung preaching, nabigyan uli ako ng pag-asa. You know why? This is not a laughing matter. You know why? Because she attempted suicide this week. Because of the shipwreck that she went through. But thanks be to God, nireplenish ng Lord yung hope na meron siya. At nag-press on siya. Kapag dumadaan ka sa shipwreck, huwag mong ihinto. Ihinto mo yung pagrereklamo, ihinto mo yung pagdududa, pero huwag mo ihinto yung pananalangin. Huwag mo ihinto yung pagsisimba. Huwag mo ihinto yung pananampalataya sa Panginoon. Huwag mo ihinto ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So pwede ba tayo magkaroon ng commitment sa 2024 that whatever it takes, whatever happens in our life, dumaan man tayo sa storms and shipwreck ng ating buhay, hindi natin hahayaan na yung prayer life natin ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin hahayaan na yung ating Bible reading ang maging casualty ng ating problema. Hindi natin hahayaan na yung relationship natin sa Panginoon ang maging casualty ng ating problema. Ano mang pagsubok na dumaan sa aking buhay, hindi mawawala yung pagiging masiyahin ko, hindi mawawala yung pagiging positibo ko, hindi mawawala yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Magiging mapagmahal, mapagbigay pa rin ako at magpapatuloy ako at maglilingkod sa Panginoon hanggang wakas. Oh, glory to the Lord. Pero in case tahimik ka buong service at ine-expect kong magiging tahimik ka talaga buong service, bibigyan kita ng one last time to say amen. Kasi ito lang yung pinaka-amenable part ng preaching sa totoo lang. Amen? So fasten your seatbelt because when I read this, I want you to confess this with all your heart that whatever this verse is saying, you're gonna hold on to it. And you're going to believe that this is something that God is promising in your life today. Amen? Kasi sabi ng scripture, they lost all their hope. Tinanggal nila yung kanilang mga bagahe. Tinapon nila ang kanilang bagahe. Binaba nila yung kanilang angkor. Ginawa nila ang lahat to save the ship. But unfortunately, they cannot. Kaya sabi ni Apostle Paul, sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-sail. Pero mapilit kasi kayo. Ang saklap, no? Kasi, alam niyo yun, yung parang, may kaibigan ba kayo nung nasa problema ka na, sinabihan ka pang, sinabi ko kasi sa iyo eh. Di ba parang sarap sa pakin ng mga ganon, no? Alam ko na nga, tama ka na nga, hindi na nga ako nakinig eh, no? Tapos papamukha mo pa talaga sa akin maling-mali ako eh, no? Ang kailangan ko ngayon, solusyon, hindi konsumisyon.
Di ba may kilala kayong ganon? Just imagine, Apostle Paul, nakatayo siya doon. Sinabi ko na sa inyo, huwag na kayo maglalayag. Kasi mapanganib nga. But watch this. May sinabi pa si Apostle Paul kasunod nun. Pero ang sabi niya sa verse 22, again, this is the amenable part of the message, so don't miss this. Ang sabi ng verse 22, but alam ko that we are going to face a trouble, but take courage. Why? Because none of you will lose your lives, even though the ship will go down. Na-miss pa rin ang katabi nyo. Na-miss niya pa rin. Bibigyan ko kayo ng one last stand. I-rephrase natin. Ang sinasabi ni Apostle Paul, the ship will not make it, but you will make it. That's what he is saying. Huwag kang matakot, kapatid. Kasi lahat ng ships mawawala. They are not going to make it, but you are going to make it. Some relationships will not make it, but you are going to make it. Some partnerships will not make it, but you are going to make it. Some relationships, some friendship will not make it, but you will make it. Some businesses will not make it, but you will make it. Some contracts will not push through, but you will make it. Bakit? Ang kamay ng Panginoon wala sa barko. Ang kamay ng Panginoon nasa iyo. Ibig sabihin, saan ka man naroon ngayon, the hand of the Lord is in your life today. And He is reminding each and every one of us, the ship will sink, but you are going to make it. The relationship won't make it kahit 11 years na kayo. The relationship won't make it kahit 12 years na kayo. But you are going to make it in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Alam ng tao kung gaano kabuti ang ating Panginoon, pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay, na hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya iniwan sa anumang circumstance na iyong pinagdadaanan. So i-confess mo sa iyong sarili, nasasaktan ako but I'm going to make it. Nahihirapan ako but I'm going to make it. The ship will sink but I'm going to make it. In Jesus' name, I'm going to make it. We are going to make it. Ang sabi ni Apostle Paul, take courage. Lulubog yung barko, pero you are going to make it. I don't know. Hindi ko alam kung sino yung kausap ng Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa, kapatid. May pangako ang Panginoon sa iyo. Ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi nakadepende sa barkong sinasakyan mo. Hindi hihinto ang purpose ng Panginoon dahil lang may mga nawalang bagay sa iyong buhay. The loss of a loved one is not the end of the purposes of God in your life. God is going to help you to make it through the other side. In fact, mga kapatid, yung mga shipwreck, detours lang talaga siya if you think about it. Nag-change man ng way, pero hindi nag-change ng promise ang Diyos. Nagbago man ng daan, nagbago man ng timeline, nagbago man ng schedule, pero ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi matatapos. The ship won't make it, but you are going to make it. You know, sometimes, I don't know who is this for, pero minsan, gusto lang talaga tayong yakapin at paalalahanan ng Panginoon na baka we put too much confidence on our boat. We put too much confidence at pananampalataya sa bangka natin. Nakakala natin trabaho ang mag-aahon sa atin sa hirap. Naakala natin yung gamot ang makakapagpagaling sa ating kasakitan. Na yung doktor na yan ang makakapagbigay ng lunas sa akin. You're holding on so much and putting so much confidence on your ship na kapag nawala yung ship, nawala ka na rin. Pero hindi porkit nawala ng trabaho, iniwanan ka na ng Panginoon. Hindi porkit nawalan ng negosyo, iniwan ka na ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, merong assurance na dadalin pa rin kita sa kabilang dako nito. Listen, may pangako ang Diyos. Yun yung pangawakan mo. Have the faith to believe. And start speaking not what you see, but what you want to see. Do you want to see breakthrough? Speak about breakthrough. Speak about miracle. The ship will not make it. But you, by the grace of God, you're going to make it. Sabi ko nga sa sarili ko, grabe si Apostle Paul, no? Ang taas masyado ng confidence niya para sabihing, lulubog yan. Hindi tayo makakatawid sa other side. At nung nagpapanik-panik na sila, tinatapon nila yung cargo. Sabi niya po, sabi ko kasi sa inyo, ayaw nyo pero nandun din siya. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit nga ba si Apostle Paul, confident na confident siya that the ship won't pay? Kasi sinabi niya, hindi pa nangyayari, binanggit niya na eh.
Sabi niya, the ship won't make it, but we will make it. Saan niya kinuha yung confidence na yun? Kasi, ang sarap tapusin nito yung message, no? Pag uwi ninyo, I'm going to make it. I'm going to make it. Pero anong pinangahawakan mo para sabihin you're going to make it? So, it's a shallow preaching. Walang depth, walang lalim. Pero ano ang meron kay Apostle Paul? Ano yung nangyari sa kanya? Bakit sobrang confident siya that he's going to make it? Alam niyo kung ano, mga kapatid? Kasi the night before they sailed, nangusap ang Panginoon sa kanya. Watch this. Ang sabi ng verse 23, and I'm going to close with this. For last night, the angel of the Lord to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, verse 24, don't be afraid, for you will surely, not maybe, you will surely stand trial before Caesar. And what's more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. Para sinasabi ng angel kay Apostle Paul, dahil nandun ka sa bangkang yon, lahat ng mga kasama mo maliligtas na rin kasama mo. Ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Kaya confident si Apostle Paul na sabihin that my ship won't make it, but I will make it, kasi nangako ang Panginoon sa kanya na ang purpose at ang final destination niya, haharap siya kay Caesar, doon mismo sa Roma. Sabi ng Scripture, you will surely stand trial before Caesar. Ibig sabihin, sure na sure ang Panginoon that whatever happens, magkaroon man ng detour, mapunta ka man sa Phoenix, mapunta ka man sa ibang lugar, but I will surely bring you to your destination. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang bank account mo. Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo lahat ng mga credit card bills mo. Alam ko nakakatakot kapag tinitignan mo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Paano ko sila mapagtatapos? Paano ko sila mapag-aaral? Alam ko nakakatakot pag tinitignan mo ang mga magulang mo nang ihina. Paano na lang pag kinuha sila ng Panginoon? Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, kapatid, ano ang bagay na tatanggalin ng Panginoon sa iyong buhay? Ibig sabihin, hindi mo kakailanganin sa next season ng iyong buhay. I want each and every one of us to go through 2024 at magkikita-kita ulit tayo sa 2025 na lahat tayo nakaranas ng shipwreck pero nakangiti pa rin tayong lahat. Lahat tayo nakaranas ng shipwreck pero hindi tayo sumuko sa ating Panginoon. Nawalan tayo ng trabaho pero hindi tayo nawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. You were pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed, limited but determined, lubog pero hindi lunod, bumagsak pero hindi wasak, piniga pero hindi nadurog. Why? Because God is with us. Hallelujah. God is with you, my friend. The confidence that we have that we will make it to the other side is the word of God Himself. God is with you. And because God is with you, you are going to make it. You're not going to make it on your own. You are going to make it because Jesus is with you. Ano man ang ating pagdaanan, gaano man kabigat ang pagsubok na iyong mapagdaanan sa future, even when you are in a hurtful, painful, or stressful situations of your life, you need to have this preconceived decision. Ano man ang mangyari, mananatili ako sa pananampalataya. Mawawalan ako ng trabaho, pero hindi mawawala ang pananampalataya ko. Mawawalan ako ng mahal sa buhay, pero ang pananampalataya ko mananatili. Mawawala ako ng proyekto, ng promotion, ng financial resources, pero hindi mawawala ang aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko alam kung katulad ko kayo. Ayokong maging tapat lang ako sa isang season ng aking buhay. Ayokong tapat lang ako sa isang taon ng aking buhay. I want to be consistent in honoring the Lord. Amen? In the faithfulness of my heart. Gusto kong maging consistent ako na anumang sitwasyon, anuman ang aking edad, anuman ang aking harapin, magiging tapat ako sa Panginoon habang buhay. Naalala ko si Prophet Micah, sa Micah chapter 7 verse 8, ang sabi niya, do not gloat over me, my enemies. For though I fall, I will rise again. And though I sit in darkness, the Lord will be my light. What a beautiful verse. Actually, ang context nito, mga kapatid, is si Prophet Micah is actually dealing with internal guilt. Nakakaramdam siya ng guilt because of the
again, imperfection of the nation of Israel, he is carrying that weight. Na parang paulit-ulit na lang tong nation of Israel, ang tigas-tigas ng ulo namin, na parang pakiramdam niya, itong si Satan ay pinagtatawanan sila sa kanilang imperfection. Na sila ay parang punong-puno ng shame. Kailangan mahiya kayo sa Panginoon dahil sa mga bagay na ginawa ninyo. Kaya sabi ni Prophet Micah, huwag kang matatawa ngayon, Satanas. Huwag mo kung pagtatawag ka magyayabang sa akin, Satanas, because even when I fall, sabi ni Prophet Micah, I will rise again. That even though I'm in the darkest situation of my life, I believe that the Lord will be my light. What a wonderful mindset. Ang ganda ng ganung mindset, no? Na hindi niya sinabi ni Prophet Micah that when I fall, I will quit. That when I fall, I will give up. That when I fall, I will throw in the towel. No, sabi ni Prophet Micah, when I fall, there is a guarantee I will rise again. That even though I'm in the darkest situation, alam kong ang Diyos ang aking kaliwanagan. Yun yung mindset na crucial. Crucial na mindset ng bawat isang Kristiyano na kahit na tayo bumagsak, alam natin babangon tayo. Na kahit tayo dumaan sa pagsubok, alam natin makakalagpas tayo. Even if it stings, even if it hurts, alam natin mga kapatid na meron tayong decision, meron tayong kaisipan, Lord, alam ko hindi mo kami pababayaan. After all, the manner of our thinking will determine the manner of our living. The way you think will determine the way you live. So it's very important na tama yung mindset natin. Na alam natin babagsak tayo, alam natin tayo ay limited, alam natin nagkukulang tayo, pero alam din natin ang Diyos hindi rin nagkukulang sa atin. We want to remain in the Lord. Sabi naman you wants to remain faithful. Hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, tapat tayo sa Kanya. Hindi sa nagyayabang tayo, yun yung dinidesire ng puso natin. Sino ba naman ang ayaw na mag-remain sa Panginoon? Sino ba namang ayaw na manatiling faithful sa ating Panginoon? Yung klase ng faithfulness that remains standing, come hell and high waters. Ano man ang bagyong dumaan? Even when my backs are against the wall, I will remain faithful. Hindi ko ipagkakaila ang ating Panginoon. And I've been serving the Lord for 24 years. Nakakalungkot mang isipin, pero ito totoo. Sa 24 years na paglilingkod ko sa Panginoon, napakarami kong kilala na dating malakas, pero ngayon napakahina spiritually. I'm not judging them, pero that's the reality of life. May mga pananampalatayang imbis na pa-faithful ng pa-faithful, pa-faithless ng pa-faithless. Imbis na yung faith ay painit ng painit, yung faith natin ng iba ay palamig ng palamig. Na especially right now in the social media generation, most of the people, they want to be famous, they want to be known, they want to be noticed. Kaya kung ano na lang ginagawa natin minsan para lang mapansin tayo ng social media. But I want you to be reminded today, you are not called to be famous. You're called to be faithful. Ang pagtawag ng Diyos sa atin, maging tapat tayo sa Kanya. Ano man ang sitwasyon. Na kung tayo man, amen, ay makakaranas ng alon. Tangayin man tayo ng pagsubok, babalik tayo sa Kanya. Amen. Meron tayong sandigan at kaligtasang babalik-balikan. And how true it is sa atin mga kapatid, na sometimes napakadali nating lumayo dun sa safe place. Pero minsan pag gusto mo nang bumalik, napakahirap bumalik. Na kung gaano kakabilis lumayo, napakahirap nating bumalik sa safe place. Amen? Because, why? Because we feel like pag gusto na natin bumalik, parang the wind is against us. Parang kinukontra tayo ng kaaway na makabalik sa presensya ng Panginoon. Sino sa inyo nakakaranas ng ganito mga kapatid? Gustong-gusto mong bumalik sa paglilingkod pero nahihirapan ka. Gustong-gusto mong bumalik sa pagpapakalalim sa Panginoon pero is it as if kung gaano ka kabilis na napalayo sa Diyos, ganun din kahirap na mapalapit sa Kanya. Habang naisip ko ito mga kapatid, naalala ko yung topic na pinag-aralan natin last Sunday, kung saan si Jesus, pinerform niya yung one of the greatest miracle of all time. In which, pinakain ni Jesus yung 15,000 people gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. A conservative counting about 12,000 people. Alam natin yung story sa John chapter 6 mga kapatid, kung saan si Jesus Christ, nag-preach siya mula umaga hanggang gabi. Sa sobrang tagal ng pagtuturo ng ating Panginoong Yesus, nagutom na yung mga tao. Kaya, sabi ng scripture, nung maggagabi na, sabi ng mga disciples, Lord, gumagabi na po. Kailangan na po nating tapusin yung service. Mag-benediction ka na po. Kailangan na po na because ang mga taong ito hindi pa kumakain mula kaninang umaga. Sabi ng mga disciples, sabi ni Philip, kung ibibigay ko yung 1 taong sweldo ko para pakainin lahat ng taong to, kulang pa rin. So ang best solution ni Philip, pauwiin na lang yung mga tao. Pero sabi ni Jesus, huwag nyo silang pauwiin. You feed them. Kayo magpakain sa kanila. At kung ikaw, logistics team ka ni Jesus Christ at sinabihan ka bilang disciple, pakainin nyo sila. Paano mo papakainin yung 12,000 people in the desert? Walang Pure Gold, walang Chowking, walang Jollibee. How would you do that? So ginawa siguro nila, naghanap sila sa mga tao, nagtingin-tingin sila ng mga tao kung may mga baon sila.
Siyempre, kung gutom ka na, hindi mo na i-share yung baon mo, tinatago mo na siguro. Amen? Kasi alam mong hindi rin sapat para sa'yo. Until nakita nila isang bata na may lunchbox, na may laman na 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng scripture, ibinigay ng bata yung 5 tinapay at 2 isda. Posible. That was implied. Pero hindi ko lang alam kung paano nangyari yon. Siguro kinausap siya ni Peter. Sabi niya, boy, nabalitaan ko, meron ko daw dyan 5 tinapay at 2 isda. Pakilabas na. Ayoko. Hindi, kailangan ni Lord dyan. Naka na. Mapunta ka sa impyerno. Halika na, haka na. Biro lang, hindi ganun nangyari ha. To cut the long story short, amen, ibinigay ng bata yung kanyang 5 loaves and 2 fishes, itinaas ni Jesus Christ yung 5 tinapay at 2 isda, sabi ng scripture, minultiply niya yung tinapay, lahat sila kumain, busog na busog sila, may natira pang 12 basket. Pagkatapos nun, tumawid sila ng dagat, nagbangka sila, hindi sumama si Jesus Christ, umakyat si Jesus ng bundok, pero yung disciple tumuloy. Nung nasa gitna na sila ngayon ng Sea of Galilee, naka-encounter sila ng matinding bagyo. They tried to call on to the Lord, and then all of a sudden, Jesus appeared out of nowhere, naglalakad sa ibabaw ng tubig. And after that, si Jesus Christ sumakay sa bangka nila, nagpatuloy sila sa journey, nakarating sila ng Capernaum sa may Bethesda. Ano sabi ng scripture, pagdating nila doon, yung mga tao na nandun sa kabilang isla, sinundan sila Jesus Christ doon, 12,000 people, sinundan silang lahat doon. At dahil umaga na, nagutom na naman sila. So humingi na naman sila ng tinapay kay Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, ang gusto nyo lang naman yung tinapay, ayaw nyo yung milagrong kaya ko ibigay. In essence, sinasabi ni Jesus, you want my miracle but you don't want my presence. And tinignan natin last Sunday, mga kapatid, na napakahalaga na yung pananampalataya natin consistent. Sa panahon ng blessing at panahon ng pangangailangan, nananampalataya tayong pareho sa Panginoon. But what about what happened in between? What about what happened in that sea? And I've been wrestling for days, specifically on one verse that I want to show to you. But for us to understand the context, let us read the entire story. Immediately, 45 na, immediately, Jesus made His disciples get into the boat. So after the Jesus pinperform yung pagpapakain ng 15,000 people, ang sabi ni Jesus, sumakay kayo ng bangka. Now notice, hindi yung disciples ang nag-volunteer na tumawid. Hindi yung disciples ang nag-volunteer na sumakay ng bangka. In fact, pwede mong i-travel from Bethsaida to Capernaum by land. So hindi sila yung nag-volunteer na magbangka. Si Jesus mismo ang nagsabi, magbangka kayo. So ibig sabihin, kung susundan natin yung line of logic, kaya sila nasa gitna ng bagyo kasi sumakay sila ng bangka. Kaya sila sumakay ng bangka kasi pinasakay sila ni Jesus Christ. Nararanasan nyo ba minsan yun? Sinundan nyo lang naman yung instruction ni Lord, binagyo ka pa. Dumaan ka pa sa matinding bagyo. To make matters worse, ang sabi ng verse 48, gusto man nilang makapunta siya sa kabilang side, kasi yun ang instruction, no? Sumakay kayo ng bangka, tumawid kayo sa kabilang side. Gusto man nilang tumawid sa kabilang side, ang sabi ng scripture, the wind was against them. Gustuin man nilang mag-move forward, pero parang pinipigilan silang makabalik dun sa safe zone. Parang tahimik kayo masyado. Pero alam ko kaya kayo tahimik kasi lahat tayo nakaranas na kahit anong gusto mong mag-move forward, parang pakiramdam mo, hindi nagko-cooperate. Yung hangin sa'yo. Di ba? Sumunod ako kay Jesus, di dapat kakampi ko yung hangin. Pero bakit ganun? Sumunod na nga ako kay Lord, kalaban ko pa yung hangin. Why? Because the wind doesn't always work with you. But, it's possible that even when the wind was against you, God is still for you. Hindi porkit kontra ang hangin, kontra ang Panginoon sa'yo. Amen. Hindi porkit pakaramdam mo, ang hirap mag-move forward ay hindi mo nakakampi ang ating Panginoon. May pinapagawa ang Panginoon sa atin na sometimes, because it is the commandment of God in your life, makakatanggap ka talaga ng resistance. Makakaranas ka talaga ng resistance at iaalaw ng Lord ang resistance because He wants to teach you something. In fact, mga kapatid, sabi ng scripture, they are trying their best. They were rowing hard. Sabi ng scripture, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Alam niyo kung anong oras na yon? About 3 o'clock in the morning. Nung nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, and Jesus rescued them. Listen to me. Watch this. Fasten your seatbelt. Let's go back to the story again para mas maunawaan ninyo. Pinakain ni Jesus yung 15,000 people. Nag-preach siya buong araw. So it's about 6 o'clock in the evening nung natapos yung service. Right? Ano sabi ng scripture, nung natapos ng 6 p.m., sumakay sila ng bangka. So from 6 p.m. to 3 a.m., they are trying to make it to the other side. For about 8 to 9 hours, my friends and family, sinusubukan nilang mag-move forward pero hindi sila makamove forward because the wind was against them.
Ibig sabihin, for 8 hours of physical torture and exhaustion, sinikap nila makatawid, pero hindi sila makatawid. Alam natin ang story, nakatawid sila eventually, pero it took them 9 hours or more para makatawid. Pero napansin niyo ba mga kapatid, kahit mabagal silang nakarating pa rin sila. Alam niyo kung bakit? Yung hangin, hindi niya binago yung destination nila. Pinabagal lang sila. Pero hindi na bago yung kanilang destination. Just because you're slow, it doesn't mean you're failing. Hindi porket mabagal ang usad mo, ibig sabihin labas ka na kagad sa will ng ating Panginoon. In fact, kapag mas mabagal ang usad mo because of spiritual resistance, minsan yun ay indikasyon na nasa kalooban ka ng ating Panginoon. So minsan nasusumusuko kagad tayo kasi parang ginawa naman natin ang lahat. Nagsagwan tayo lahat, parang ang bagal ng progress ko. 33 years old na ako, wala pa nanliligaw sa akin. 5 years na ako dito sa 4th year, hindi pa rin ako gumagraduate. 5 taon na ako sa opisina, hindi pa rin ako napopromote. Baka wala ako sa kalooban ng Panginoon. Hindi, madalas nasa kalooban ka ng Panginoon. Meron lang spiritual resistance kaya hindi ka makamove forward. But just because you're slow doesn't mean you're failing. Hindi porket mabagal ka, ibig sabihin walang in fact, inaalaw ng Diyos minsan na bumagal ka talaga. Kasi hindi rin okay yung masyadong mabilis. Amen? Why mga kapatid? It's important na minsan inaalaw ng Lord na mabagal nating marating yung achievement, mabagal nating marating yung promotion because He's developing something in you. Alam mo kung bakit? Ask me why. Kasi mas concerned ang Lord sa karakter mo kesa sa comfort mo. Mas concerned ang Lord sa karakter mo kesa sa happiness mo. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos, si Lord ay laging gusto niya lang mapasaya ka ng mapasaya, public service announcement. Hindi clown si Lord. Kung gusto mo maging masaya, kailangan mo clown. Pero dahil ang iyong pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, the creator of the universe, who is outside time and space, na nakikita niya ang future natin, minsan iaalaw niya na mapabagal ka para ma-develop ang iyong character to prepare you for the next season of your life. But just because you are slow doesn't mean you are failing. Amen? Kasi ganito yan, ano? Based sa experience ko. Kung gagamitin ka kasi talaga ng Panginoon, hindi ka niya ipopromote hanggat di ka handa. So, kung bago ka niya ipromote, ititrain ka niya. Idadaan ka niya sa equipping. Idadaan ka niya sa mga trials ng buhay. Parang yung espada, bago magawa yung espada, minamartilyo yan. Hinahammer yan. Dinadaan yan sa init para magkaroon ng hugis. And sometimes, nagagalit tayo sa Panginoon kasi pakiramdam natin para tayong minamartilyo lagi. Sunod-sunod ang mga pagsubok. Sunod-sunod ang mga pagbayo ng mga bagyo. Parang pakiramdam natin, Lord, ano bang gusto mo mangyari sa akin? Bakit parang padurog na ako ng padurog? Parang ba't mo inaalaw na ako'y martilyohin ng mga pagsubok sa aking buhay? Pero kung ikaw ay minamartilyo ng mga pagsubok sa iyong buhay, hindi ka winawasak ng Diyos. He's not destroying you. He is shaping you. He's preparing you for the next season of your life. After all, ang goal natin, hindi lang basta, pansinin niyo, no? Pag may mga punishing sa ating buhay, may mga hammering sa ating buhay, lagi natin, Lord, stop. Ayoko na po. Pagod na po ako, durog na po ang puso ko. Come on. Lahat kayo ganyan. Ako din ganun eh. Lord, pwede ba ihinto mo na to? Pero hindi hinto ng Panginoon, mas lalakas pa. Alam mo bakit sinasabi ng Lord, ang goal hindi escape. Ang goal, victory. Ang problema, sinusolusyonan. Ang resistance, pinagtatagumpayan. So, kailangan mo tiisin hanggang mapagtagumpayan mo lahat ng resistance. Kaya nagugulat ka, lahat na in-applyan mo, walang tumatanggap. You feel like you're not relevant anymore. You feel like you don't fit in anymore. Parang patuloy na hammering and hammering. Bakit sinasabi ng Panginoon, ang goal, hindi takasan ng pagsubok. Ang goal, magtagumpay tayo sa ating buhay. So even when you struggle, God is looking at us. Alam ng Diyos ang struggle natin. Huwag mo isipin na nakalimutan ka ng Panginoon porket lang nakakaranas ka ng pagmamartilyo ng buhay. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon. Tingnan nyo nangyari sa mga disciples. Sabi ng verse 48, sabi ng scripture, they were rowing hard. Ibig sabihin, pag naman yung rowing hard, yung sagwan nila talaga patindi na ng patindi. Kasi parang one step forward, two step backward eh. And they've been rowing for 9 hours already. Eh, napaka-iksila ng Sea of Galilee. Kapag tinignan nyo pa sa mapa, mula dun sa Bethsaida papuntang Capernaum, napaka-iksilang yan. Amen? Pero bakit inabot sila ng 9 hours? And they were rowing hard. Bakit? Because the wind was against them. Amen? There's something is strange about this verse. Hindi naka-highlight. May napansin ba kayo?
Something is strange about this verse. Look at this. They were rowing hard, struggling against the winds and waves. Pero something is strange about this verse that I've never seen before. I preached about this passage for many, many times. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon ko lang nakita to. Nakita to. Ngayon ko lang nakita to. Guess yun na? Something is strange. Bible says that when they are rowing hard and struggling against the wind, Jesus saw them. Notice that? Jesus saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the winds and waves. So habang nag-i-struggle sila, nakatingin si Lord. For 9 hours. So I made a little research, how is that possible? Because after all, kapag may bagyo, ang visibility malabo. So for Jesus to saw them, amen, is probably a miracle in and of itself. But this is exactly what happened. Okay? Let's backtrack tayo. Pinakain ni Jesus yung 15,000 people, pinauna niya yung mga disciples sa bangka kasi siya yung nag-disperse ng crowd. Umakyat siya ng bundok to pray. So Jesus was on the mountain that night while the disciples were rowing hard. So probably, Jesus was on the mountain at nakikita niya yung kanyang mga disciples na nag-i-struggle at nagsasagwan ng matindi. Sabi ng translation na to, they were in serious trouble. Now think about this. Habang yung mga disciples ay nag-i-struggle, nakikita sila ni Jesus. In the middle of the night, in the middle of the ocean, it is windy. And Jesus saw them struggling. So the question is, kung nakikita sila ng Lord na nag-i-struggle, bakit hindi niya hininto yung hangin at yung bagyo? Why? Because based on history, based on the miracles of Jesus Christ, He is able to speak to the storm. He speak to the wind. Sabihin niya lang sa wind na shalom, humihinto yung wind. Yung mga disciples nga nagtataka pa, sabi nila, sino ba to? Ba't parang pati hangin sinusunod nitong Jesus na to pag nagsalita? Because when God speak, it becomes a law. Wala nagagawa. Kaya tumatahimik. So, kung ganun ang sitwasyon, bakit nung si Jesus nasa ibabaw ng bundok at nakikita niya yung mga disciples na nahihirapan, hindi niya sinabing, Shalom! Para natapos ng paghihirap ng mga tao. Why would Jesus endure looking at them, struggling for 9 hours? You probably know the answer already. Because Jesus is teaching them something. Hindi porket nahihirapan tayo, tatanggalin lagi ng Lord yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Lalo kung yung mga bagay na nakakapagpahirap sa atin ngayon is actually the very thing that will make us strong. Amen? So now I understand kung bakit tinitignan lang sila ni Jesus for 9 hours. Pero sometimes, di ba, parang in your interpretation, parang pakiramdam natin, parang napaka-cruel naman ng Diyos. Nakita niya na nahihirapan yung mga disciple, nakikita niya nang umiiyak. Hindi man lang niya sagipin. Tama ba mga kapatid? Pero sino sa inyo mga nanay dito? Taas kamay, lahat ng mga nanay. Nagpapabakuna po ba kayo ng mga anak ninyo? Pag nagpapabakuna po ba kayo ng anak, umiiyak po anak ninyo? Ba't nyo pa po pinapabakunaan? Huwag nyo na pabakunaan po, umiiyak po nasasaktan po sila. Pero bakit? Tinitiis ng nanay na kahit na umiiyak yung anak, siya pa mismo magbibigay sa doktor. Hindi niya sasawayin yung doktor, hindi niya sasampalin yung doktor. Ba't mo ginaganyan ng anak ko? Hindi. Siya pa mismo magbibigay ng braso ng anak niya sa doktor because alam niya na kahit masakit yun, kahit umiiyak ang anak ko, ito'y para sa kanyang ikabubuti. Ang tunay na mature na Kristiyano, alam niya na yung today's struggle is for your tomorrow's growth. Alam mo na yung struggle na dinadaanan natin ay para sa future natin, para sa tomorrow natin. Na tayo ay mapalakas ng ating Panginoon. What if tinuturuan sila ng Lord hindi lang ng determination, kundi resilience, dependence sa ating Panginoon? What if kaya inaalaw ng Diyos na mahirapan sila para maging immune sila? Alam mo, minsan yung pamangkin ko, minsan pagka naglalaro sa madumi yun, lagi ko sinasabi sa kapatid ko, no? Sa nanay niya na, uy, ano yun mo naman, ang dumi-dumi. Sasabihin niya, okay lang yan, para ma-immune siya sa dumi. Alam mo, kailangan din talaga minsan eh. Bakit? Kasi magiging weak. Alam niyo, napansin ko, maraming mga Christians nowadays hindi immune sa struggle.
Kasi masyado tayo excited, puro pangako, puro blessings, puro miracle. Hindi po masama yan. Yung nga lang minsan, we are producing weak Christians. Konting hirap, ayoko na maglingkod. Konting hirap, suko na ako. Lord, totoo ka ba talaga? Nandiyan ka ba talaga? Gusto mo ba mag-grow? Gusto. Get out of your comfort zone. No one grows inside their comfort zone. Lahat ng lumalago, they went outside their comfort zone. Bakit? Pinapalaki ng Diyos. Dinedevelop ng Lord ang faith natin. Sabi siguro na iba sa inyo, ba't pa kailangan i-develop? Sabi nga ni Lord, di ba? Kahit pananampalatayang maliit lang, katulad ng mustard seed, it can command the mountains to move from here to there. Ba't kailangan ko pang palakihin? Kasi minsan nakala natin ang faith, laging size of faith lang. Kaya hindi sinasagot panalangin mo, maliit pananampalataya mo. Lakihan mo kasi. Kaya minsan tuloy sa Christian community, lagi pataasan ng faith, palakihan ng faith. Nakalimutan natin ang tunay na realidad ng buhay, hindi palakihan ng faith, patatagan ng faith. Kasi kahit na malaking pananampalataya mo, kung weak yan, butasin lang ni Satan yung balloon. You will be deflated. Mawawalan eh. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin mga kapatid, yung resistance, kailangan mo yan para lumago ka. Kailangan mo talagang, the winds will be against you. Pero hindi porket may resistance, nakalabas ka sa kalooban ng Diyos. They are literally inside the will of God and still felt that resistance. In fact, yung resistance, confirmation nga minsan ng Lord dyan. Pag nahihirapan ka, confirmation yan that you're on the right track. Tamang hirap ng amen? Ha! Ha! Tignan nyo si Jesus Christ. When Jesus was baptized in the Jordan River, Matthew chapter 3, lahat ng matatagal ng Christian, you probably know the story. Sabi ng scripture, lumapit si Jesus Christ kay John the Baptist. Sabi ng Bible, binaptize ni John the Baptist si Jesus Christ. Look at this. Pag-ahon ni Jesus Christ sa tubig, sabi ng scripture, the heavens were opened and the Holy Spirit descended like a dove. Bumaba ang Holy Spirit na parang kalapate. And then, the Father spoke. Look at this. The Father, the Son, and the Holy Spirit in one location. What an important event. Sabi ng Bible, nung bumukas ang langit, nagsalita ang Ama, sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Now, this is a public declaration. Everybody in Jordan River heard it. Nagsalita ang langit. Nakatutok ang spotlight kay Jesus Christ. "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased." That very same day, kahit wala pang ginagawang miracle si Jesus Christ, in-affirm yung kanyang identity. This is my beloved Son. Kaya yung pagiging beloved Son natin is not dependent on your performance. It is dependent on who you are. Hallelujah. So to cut the long story short, sabi ng God the Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Matthew chapter 3. Then Matthew chapter 4, next chapter, the Bible says that the Holy Spirit led Jesus. Notice, the Holy Spirit led Jesus from Jordan River to the wilderness. Sino nagdala? Holy Spirit. Ang nagdala kay Jesus sa wilderness to be tempted. Bakit? Kasi pagkatapos ng affirmation, testing. Hallelujah. Kaya napansin nyo ba nung nag-start tayo ng series, pinag-usapan natin struggle, yung nakalipas na 2 linggo nyo, puro struggle? Come on now. Bakit? Pagkatapos nyo marinig yung salita, kinabukasan struggle. Kaya sabi ng iba, wag ka na nga mag-topic na mga ganyan, pastor. Natitesting kami. Amen, tingnan nyo, no? In-affirm ng Ama yung identity ni Jesus Christ pagkatapos wilderness kagad. Ano nangyari? Pagdating nila sa wilderness, ang sabi ng Bible, nagpakita ang demonyo sa pamamagitan ng ahas. Pagharap ng ahas kay Jesus, ang sabi niya, "If you are the Son of God, turn these stones into bread." Kung may pagkakapareho man, hindi sinasadya. Practice lang. Amen. Sa God the Father kasi, "This is my beloved Son." Kay Satanas, "This is my beloved Son." Pansinin nyo, no? Doon sa affirmation, ang sabi ng Ama, "This is my beloved Son in whom I am well pleased."
Pagdating kay Satan, sabi niya, if you are the Son of God. Pansinin niyo, inaffirm yung kanyang identity. Pagdating sa wilderness, question yung kanyang identity. Kapag nakatanggap ka ng word, itetest. Alam mo ba talaga yung word na natanggap mo? Kaya mag-ingat ka, kapatid. Kapag may word na ibinigay ang Panginoon sa iyo, sigurado may resistance later. Kapag may calling ka, may resistance. Pag may assignment ka, may resistance. Pag bagong anoint ka, may resistance. Kaya mag-ingat ka, kapatid. Talagang matindi pagdadaanan mo. Kaya pag nananalangin kayo, ingat din kayo. Lord, haba-habaan niyo po patience ko. Okay. Sabi ng Lord, bigyan ng maraming problema yan. Lord, sabi ko, paano hahaba patience mo kung lagi ka masaya? Hahaba lang ang patience mo kapag yung kapitbahay mo 2 days na straight nagbibidyoke. So papadala ka niya ng kapitbahay na tahimik. Amen? To test your faith. May tinetesting ang Panginoon sa atin. So when God says, you are my beloved son in whom I am well pleased. Kapag sinabi ng Lord, I am your refuge and your strength. Kapag sinabi ng Panginoon, I will never leave you. Do you really believe what God said to your heart? Naniniwala ka ba talaga? Because many of us, we say we trust the Lord, but actually we don't trust Him. Kasi kung talagang nagtitiwala tayo sa sinabi ng Panginoon, we will not make happen what God already spoken. Hindi mo tutulungan ng Diyos para matupad yung sinabi niya sa iyo. Halimbawa, sabi ng Lord, makakapag-asawa ka. Pakiramdam mo, mahihina yung mga nanliligaw sa iyo. Lord, tulungan ko na to, Lord, ha? Alam ko naman ito kalooban mo eh. If you really trust God, why would you make happen what God already spoken? Tatandaan mo, pag nagsalita ang Diyos sa iyo, as I've said, when God speaks, it becomes a law. Walang magagawa ang universe kundi sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? And God doesn't have to repeat Himself. Hindi na kailangan ulitin ng Diyos ang kanyang sarili. Pag nagsabi siya, hindi niya na kailangan ulitin sa iyo yun. Kasi pag sinabi niya, yun na yun eh. Naalala niyo sa creation, sa Genesis chapter 1 verse 1? The Bible says that the earth was without form and without shape, and darkness filled the earth. And then God said, let there be light. Sabi ko, let there be light. Wala pong fuse, walang battery. Hindi, let there be light. No. God doesn't have to repeat Himself. Kahit walang fuse, kahit walang battery, nagkaroon ng ilaw. Why? The universe has to submit to His word. So God doesn't have to repeat Himself. Kapag nagsabi siya sa iyo, nangako ang Panginoon sa iyo, hindi niya na kailangang ulitin pa yun. Huwag lang tayo magmadali minsan at magduda sa Panginoon dahil hindi natin nakikita ano na ba mangyayari bukas. Ano na ba kakainat na ng mga bagay na ito? Hindi, mga kapatid. Minsan talaga sinasadya ng Diyos na hindi ipakita sa iyo yung journey. Kasi matatakot ka eh. Kasi yung pag pinakita ng Diyos sa iyo ang pagdadaanan mo, hindi ka na magsasabi ng yes sa una pa lang. Sa mga hindi po nakakaalam, pastor na po ako ng simbahang ito. Napakabait na simbahang ito. Sa loob ng 11 taon. Noong 2013, nung sinabihan ako at nangusap ang Panginoon sa akin na magpapastor ako ng simbahan, hindi niya sinabi sa akin yung lahat ng tindi ng hindi niya naman sinabi sa akin, madidepress pala ako. Hindi niya naman sinabi sa akin, iiwan ako ng mga kaibigan ko. Hindi niya naman sinabing gagawan ako ng kwento ng mga taong may masamang intention sa iyo. Kasi kung sinabi ng Lord yun nung una pa lang, Lord, full disclosure bago ako sumunod. Kailangan ko ng black and white, Lord. Sino-sino yung mga taong itong kasama ko ngayon pero iiwan ako? Sabihin nyo na kagad, Lord, pero hindi sasabihin ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung talaga nagtitiwala ka, you don't have to know everything. You just have to follow. Because it's not our job to know how will this work. It is our job to believe that it will work. Kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Nga lang talaga yung 11 years, hindi talaga madali. Lalo pag hinuhugisan ka ni Lord. Amen? Dati kasi mahihayin ako eh. Ngayon medyo na lang. Hindi pa naman tayo walang hiya. Unti-unti, dinedevelop ng Lord. Pero napansin ko lang talaga, pag hinuhugisan ka ni Lord, ramdam mo talaga eh. Di ba sabi ng Bible, He is our potter and we are the clay? Nakapunta na ba kayo sa Bigan, Ilocos Sur? May mga totoong mga patter doon eh. Yung hinuhugisan talaga nila yung mga yung mga palayo. Imagine mo kung ikaw yung clay. Inuhugisan ka ni Lord. Ang hirap na ha? At bawat hugis, bawat testing, ramdam na ramdam mo talaga. Sino sa inyo mga kapatid, aminado kayo, pag hinugisan kayo ni Lord, ramdam mo talaga pag si Lord kumilos sa iyong buhay.
Amen? Bakit? Gusto ng Lord ma-develop ang humility sa atin. Na kailangan mo magpaturo, magpagamit, kailangan mo sumunod sa Diyos. And I don't know who is this for. Alam mo, na-realize ko, kahit gaano kakayabang, huwag kayo tumingin sa katabi nyo, mayabang pinag-uusapan. Oh, yabang daw. Okay. Alam mo, na-realize ko, kahit gaano kakayabang, yung mga, walang Diyos, di ako naniniwala dyan, hindi totoo yan. Yung talagang, kaya ko to on my own, hindi ko kailangan ng Diyos na susaba. Kaya ko to, pagsisikap ko lang to, galingan ko lang, sipagan ko lang. Alam mo, kahit gaano tayo kayabang, time will come, darating ang pagkakataon na hihigupin ng Diyos every ounce of arrogance in your heart. Darating yon. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero I've seen this happen. Kahit gano'n sila ka-confidence sa sarili nila, during the life and death situation, tatawag ka sa Diyos. At lahat ng kayabangan and self-pride natin sa ating puso, tatanggalin lahat ng ating Panginoon yun at idadaan kanya sa brokenness para turuan tayo maging humble. Tingnan nyo ang brokenness, tinuturuan ka maging humble, tinuturuan ka malapit sa Panginoon. Naalala mo nung marami ka? Nung sagana ka? Di ba? Minsan wala sa eksena si Lord, no? Pero pag kailangan mo, half of your day, Lord. Tinuturuan ka ng brokenness eh. Yung hindi mo nagagawa kapag marami ka, magagawa mo pag broken ka. Magagawa mo kapag matututo ka magtiwala sa Diyos. Amen? Dati hindi mo inaalala ang bukas, marami naman akong pera eh. Ngayon, hindi pa nagagabi. Lord, paano na ba ito bukas? O di ba nagtitiwala ka sa come on now? Amen? Bakit? Yung breaking ng Lord, gagamitin niya to humble us. In fact, yung breaking na yan, blessing ng Lord yan. Kapag may masakit, yung aching, breaking, blessing pa rin ng Panginoon yan. Amen? Hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Sinishape ka ng Diyos. So, nung nakita ni Jesus Christ, yung mga disciple na nag-i-struggle, sa isang perspective, pwede mong sabihin, grabe naman si Lord, no? Hirap na yung mga disciples, pinagmasdan lang. Or, kapag dumaan ako sa pagsubok, confident na ako ngayon. Kasi alam kong nakatingin ng Diyos. Diba? This is one way to put it. Either you will believe na ang Diyos walang pakialam sa'yo, o mas confident ka ngayong humarap sa mga pagsubok knowing na ang Diyos nakamatsyag sa'yo. Na habang hirap na hirap kang maglakad, katulad ng bata na tinuturuan maglakad, alam mo na yung nanay mo nakabantay lang. Amen? God is in control but He will not control you. He will lead you. Amen? So, habang naglalakad ka, hindi ka kinokontrol ng Panginoon, but the moment you fall, you will rise again. He will pick you up. Yun ang assurance natin, na kahit dumaan tayo sa pagsubok, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Amen? Na kahit na hirap tayo, alam natin ang Diyos darating and He will show Himself to us. Huwag mo isipin na nakalimutan ka na ng Panginoon. In fact, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Ang sabi ng verse 48, watch this, He saw when they were in serious trouble, they were rowing hard, struggling against the winds and waves, and about 3 o'clock, after 8 hours in the morning, Jesus came toward them. Walang kahit anong bagyo ang makakapigil kay Jesus para i-rescue ang kanyang mga anak. Kahit pa zero visibility. But, before I close, let's continue reading, shall we? Kasi baka makalimutan natin yung last part eh. Importante pa naman to. Sabi ng Bible, habang nag-i-struggle sila at nagsasagwan sila ng matindi, 3 o'clock, nagpakita si Jesus Christ at naglalakad papunta sa kanila, walking on the water. But watch this. But Jesus intended to go past them. Jesus intended to go past them. Tagalog, parang gusto ng Lord na lagpasan sila. Now think about this. Si Jesus Christ, pinagbasdan niya yung mga disciple for 9 hours, hirap na hirap. Tapos sa dulo pala, nung naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, ang plano niya pala, guys, kita na lang tayo sa kabilang side, ha? Bala kay... Does it make sense, isn't it? Now, tingnan niyo to. Habang pagod na pagod ang mga disciples, si Jesus, nonchalant.
Nonchalant, nonchalant, nonchalant. I mean, habang yung mga disciples, pagod na pagod kakasagwal, then si Jesus, nonchalant. Hindi siguro kayo nagtitiktok kaya. Alam ng mga nagtitiktok kaya. He intended to go past them. Parang ang sama naman ni Lord dito. If God is a good God, pinagbasdan niya na nga yung mga disciple na naghihirap, tapos, nung naglalakad pa, kawawa naman kayo dyan, Brad. Oh, see you na lang doon ha. Matagal pa yata kayo eh. He intended to pass by them. Parang, that's why I've struggled for this verse. Just this verse, I've struggled for 2 days. Trying to think of, Lord, if you are a good God, ba't mo gagawin yan? Parang, di ba parang sa atin, di ba? Naghahanap ka ng saklolo, naghahanap ka ng tulong, tapos nung nakakita ka ng tulong, saan pupunta siya? Multo! Kaya napagkamala na ng multo. I mean, Jesus Christ, you're supposed to help us. After all, you've been looking at us and seeing us for hours. Pero no, upon studying the Greek, it was implied actually in the Greek na kaya ganun ang pagkakasulat is inakala talaga ng mga disciples na lalagpasan lang sila ni Jesus. Yun yung na-feel nila kaya ganun yung pagkakasulat. But actually, in deeper study, you will realize na ang Diyos kaya siya dumaan sa harap nila na parang lalagpasan sila. Hindi dahil gusto silang iwanan ng Diyos, kundi in essence, sorry for this word, parang in essence gustong magpapansin ng Diyos sa kanila. As sinasabi niya, guys, in case you need help, I'm here. Kaya siguro hindi nila natawag na Jesus Christ, sabi nila multo. They don't recognize it. That's why sabi ni Jesus Christ, take heart. It is I. Huwag kayo matakot. Don't be afraid. It is me. Ang intention pala ng Panginoon, hindi takasan sila, kundi ipakita sa kanila, I'm here. I'm not leaving you. I've been watching you all along. I've been seeing you struggling, rowing hard, trying to make it to the other side. Natatakot kayo na parang pakiramdam nyo hindi na kayo makakatawid. But in case you haven't noticed, I've been watching you. And now it's 3 o'clock in the morning. Nobody's calling me. So here I am right now, showing myself to you. Baka naman, gusto niya na akong tawagin. Amen? Ibang-iba, nung nag-free diving kami. Nung nag-free diving kami, inanod kami ng alon, ang layo na namin sa buwi. Ang sabi ng instructor namin, ng coach namin, bumalik ka sa buwi. Hirap na hirap kaming bumalik. Hirap na hirap kaming bumalik sa safe zone. Pero dito sa storya na to, hindi mo na kailangan bumalik sa safe zone. Yung safe zone ang pupunta sa'yo. Si Lord mismo ang dadalaw sa'yo. Si Lord mismo ang lalapit sa'yo. And He will show Himself to you. To remind you, hindi ka nakalimutan ng Diyos. It's not early. It's not late either. It's always on time. Praise Jesus. The Bible says, nung tinawag nila ang ating Panginoon, verse 15, sabi ng Scripture, sabi ni Jesus Christ, take courage. It is I, the eye of the storm, Jesus Christ. Don't be afraid. Now listen. Look at the verse. Mark 6:50. You see it? See it? And I will close with this. Mark 6:50. Immediately He spoke to them and said, take courage, it is I, don't be afraid. Verse 51. And then Jesus climbed into the boat with them, and the wind died down, and they were completely amazed. Interesting. Especially if you know the whole story. Binasa natin, magkasunod na verse, right? Pero may kulang. Ewan ko napansin niyo, may kulang sa story. Something is missing in this story. Amen? Wala akong tinanggal, ha? But something is missing in this story. Ulitin natin. Ang sabi ng Scripture, nung nakita nila si Jesus, verse 50 anak, nung nakita nila si Jesus Christ, nagsalita ang Panginoon sa kanila, hey, don't be afraid, it is I, take courage. And then sabi ng Scripture, Jesus went to them on the boat. Something is missing. Something is missing here. Okay, let me, do you want me to refresh your memory? What's missing here? Okay. Pinakain ni Jesus yung 15,000 people, right? Tumawid sila. Amen? Doon sa Sea of Galilee. Pinag-aralan natin last time, John chapter 6. Pero if you know the story,
This is exactly what happened. Pagtawid nila ng bangka, dumaan sila sa bagyo, nakita nila si Jesus Christ. Sabi nila multo. Ang sabi ni Jesus, take courage. It is I. Don't be afraid. This is what's supposed to happen muna. Peter answered. That's supposed to happen. And ang sabi ni Peter, if it is you, Lord, command me to come to you on the water. Now, you remember it? Yun yung tunay na story, di ba? Dapat, pagkatapos na sinabi ni Jesus yung take courage, it is I, sa Matthew, sabi ng Gospel of Matthew, si Peter nagsalita siya at sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, utusan mo kong lumakad sa ibabaw ng tubig. Now we know the story. Nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig for a while. Nung na-distract siya sa winds and waves, lumubog siya. Niligtas siya ng Panginoon bago sila sumakay sa bangka. So, meron director's cut sa Mark. And for 2 days, I've been struggling, Lord, bakit mo, in essence, hindi sinulat ni Mark na si Peter ay naglakad sa ibabaw ng tubig? Because si Matthew sinulat yun. Pero bakit si Mark? Iniwasan niyo yung part na yon. Nag-focus lang siya na si Jesus Christ naglakad sa ibabaw ng tubig. Pero hindi niya sinabi na si Peter nakalakad din sa ibabaw ng tubig. Bakit niya kinat yung isa sa pinaka-notable, inspiring story na kilala natin? Because we know the story. We are inspired with the story. That when you get out of your comfort zone, when you get out of your boat, you can do something that other people don't. Ang ganda nun eh. Pero ba't in-eliminate ni Mark? And for reading and praying, I believe God talked to me the other day. Ang sabi ng Panginoon sa akin, saan ba nakasulat? Sa Mark. Balik mo na. Mark 51. Sa Mark 51. Sa Mark chapter 6. Sa 51. Sabi, sino ba si Mark? Kung ano? Si Mark, hindi siya part ng 12 disciples. Si Mark, follower ni Jesus Christ. Pero he's not part of the disciples. Amen? Actually, si Mark, disciple ni Peter. Parang di kayo naniniwala. Totoo yun. Amen? Si Mark, hindi siya kasama. Si Mark, hindi siya disciple, evangelist siya eh. Siya isa sa mga evangelist sa kasama ni Barnabas, si Apostle Paul nung nagpipreach sila sa early church. So si Mark, isa na disciple. Disciple siya ni Peter. Siya ang sumusunod lagi kay Peter. Siya ang nagsulat na, supposedly, it was Peter who wrote the book of Mark. Pero since meron siyang disciple na si Mark, it is Mark who wrote the script, the Gospel of Mark. Sabi ko, Lord, so ano ibig sabihin? Habang nagsusulat si Mark, sabi niya, kasi syempre, si Peter, boss niya yan eh. Diba? Disciple siya ni Peter. Master niya to eh. Diba? Ito yung kanyang master, siya ang student. Siguro susulat niya, nakita nila si Jesus Christ. Sinabi nila, multo. Sabi ni Jesus, take courage, it is I, don't be afraid. Pero yung master ko na si Peter, biglang sumagot, kung talagang ikaw yan, gusto ko rin makalakad sa ibabaw. Ang kanta nito, pagandahin pa natin po. Ara sabi ni Jesus, lika, pumunta ka rito. At si Peter ay nakalakad sa loob ng mahigit 5 minuto at 3 segundo. At believe na believe ang ibang mga disciples, kasama na sila Judas, kasama na sila John sa kanya. Elibs na elibs sila sa mga... Right? Pero pwedeng sabihin ni Peter na, siguro sinabi ni Peter na, wag na yan, di na mahalaga yan. Disciple niya yan eh. Wag na yan, tanggalin mo na yung part na yan. Ang importante si Jesus Christ. Yung lumakas sa ibabaw ng tubig. However, walang influence si Peter sa pagsusulat ng Book of Mark. Kasi kung si Mark ang nagsulat, he was supposed to be influenced by the Holy Spirit, not the Peter. Or else otherwise, this will not be true. This is inspired by the Holy Spirit, not by Peter. Although Peter wrote some of the epistles, pero it's not supposed to happen. And I asked the question, Lord, why? Ba't in-eliminate mo ito? And the Holy Spirit intentionally eliminated that part. You know what? I believe God talked to me. Hard and clear. Sinabi ng Lord sa akin, yes, nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Pero wag niyo rin kakalimutan na lumubog siya after it. And maybe the reason why the Holy Spirit eliminated it in the book of Mark is for us to be reminded, mag-focus tayo
sa saving grace ni Lord, hindi sa mga sinking ng ating buhay. Because most of the time, nakafocus tayo sa mga pagbagsak natin, sa mga sinking natin, sa mga limitations, sa mga weaknesses natin. Nakakalimutan na natin yung saving grace ng ating Panginoon. That when you fall, He's there to pick you up. That when you are quitting, He's there to show Himself to you and to me. Yung mga panahon gusto mo nang sumuko, yung gusto mo nang ibaba ang bandera, sabi mo, Lord, ayoko na, I will quit. And then all of a sudden, out of nowhere, God will use somebody to inspire you, to encourage you, and to remind you the Word of God. Somebody will text you, somebody will chat you, somebody will hug you, somebody will remind you it's not over, it's not finished yet. What you are going through is not good, but God is not done with you yet. Don't ever surrender. Huwag ka sumuko. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag nating imimiss yung moment na sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi siya nakakalimot sa bawat isa sa atin. Because after all, if you know the story of Jesus, even Jesus, in essence, have struggled in finishing His mission. Na nung nasa Garden of Gethsemane ang ating Panginoon, He is praying, sabi niya, Father, if it is possible, take this cup away from me. But nevertheless, not my will, but yours be done. What is Jesus saying? Lord, I cannot take this anymore. But not my will, not my way, not my preference, not my desire. It's not my decision that matters. It is your will that matters in my life. So if you want me to go through hell, if you want me to go through this storm, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas. Willing ako sumunod. Mahirap na po. Parang pasuko na po ako, pero bigyan mo lang ako ng konti pang lakas. Kung hindi matatanggal yung pagsubok, kung hindi mapapahinto yung bagyo, dagdagan nyo na lang po yung courage ko. Dagdagan nyo na lang po yung lakas ko. Habaan nyo pa po yung pasensya ko. Habaan nyo pa po yung pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Para katulad ni Apostle Paul, masabi ko rin, I have fought the good fight. I have finished my race well, and I have kept my faith. Do not ever give up on your God. Huwag mo sukuan ng ating Panginoon. Huwag mo sukuan ng Panginoon. Tingnan mo si Apostle Paul. Si Apostle Paul, habang naglilingkod siya sa Panginoon, habang sinusunod niya ang Panginoon, meron siyang thorn in the flesh. Di ba? And he asked the Lord 3 times. He pleaded the Lord. The Greek, nakiusap siya sa Diyos, Lord, tanggalin mo yung thorn in the flesh. Pero ano sabi ng Bible? Dininay ng Lord yung request ni Peter. Hindi siya pinagbigyan sa kanyang request. Pwede sabihin ni Peter, ni Apostle Paul, Lord, ito na lang inihingi ko, ginawa ko naman ng lahat, ba't hindi mo pa matanggal ito? Ginamit ng Lord yung thorn in the flesh para patatagin siya. And the same Apostle Paul na humingi kay Lord at na-deny is the same Apostle Paul na nagsabi, I have fought the good fight. Watch this. I have finished the race. Pero hindi nag-give up yung pananampalataya ko. I have kept my faith. Alam niyo kung bakit? Gagamit si Satan, magbadala si Satan ng mga thorn in the flesh, ng mga distraction, ng mga storms in your life, kasi gusto ni Satan, i-abandon mo yung assignment mo. Gusto ni Satan, huminto ka sa paglilingkod. Ang gusto ni Satanas, wasakin mo at sayangin mo yung giftings mo. Gusto niya, iwanan mo yung post mo. Ang gusto ni Satan, huwag ka nang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. But Satan is not as powerful as you think he is. Wala na siyang kapangyarihan. Tinanggalan na ng Lord ng pangil ang ating kaaway. Kahit pakaramdam mo, your faith is fading at parang yung doubt mo palakas ng palakas. Together, I want to encourage you. Let us not be moved by our temptation. Let us not be moved by temptation. Let us not be moved by oppositions. Let us not be moved by disappointments in our lives. Magpatuloy tayo. Hindi yung naging maganda ang childhood mo, but keep your faith. Nawalan ka ng trabaho, but keep your faith. Nawawala ka na sa katinuan, but keep your faith. Hindi ka pumasa sa board exam, but keep your faith. Kahit na dumaan ka pa sa cancer, keep your faith. Ingatan mo ang pananampalataya mo. Ingatan mo yung testimony mo. Kasi Satan wants you to quit. Don't ever give him the luxury of seeing you being defeated. You are not supposed to be the victim here. You are the victor. You're the conqueror here. That even when you fall, you will rise again. And I assure you, mga kapatid, and I will assure you, if you will press on and continue, you will see His grace unfolding every second, every minute, every moment of your life, and you will realize, never lumubay ang Panginoon sa iyo. He's guiding you, He's leading you, He's picking you up, He's always there for you. He is forever with you.
Let's give Him some praise, church. Pasalamatan natin ang Panginoon. Everybody stand to your feet right now.